Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang aspeto ng ating kalusugan na madalas hindi nabibigyang pansin, ang kolesterol. Tatalakayin natin kung ano ang kolesterol, ang pagkakaiba ng HDL, LDL at triglycerides. Ano ang normal na mga halaga ayon sa pamantayan dito sa Australia kasi sa iba't ibang bansa may iba't ibang normal levels sila. Ano ang maaaring mangyari kung abnormal ang mga ito? At kung paano natin mapapabuti ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng normal na level ng kolesterol. Ano nga ba ang kolesterol? Ang kolesterol ay isang malangis at parang taba na sangkap na nasa ating dugo. Kailangan ito ng katawan para gumawa ng mga selula, hormones at vitamin D. Pero kapag sobra, lalo na ang maling uri, pwede itong magdulot ng sakit sa puso at stroke. Ang kolesterol ay naglalakbay sa dugo sa dalawang pangunahing anyo, LDL or low density lipoprotein at HDL or high density lipoprotein. Bukod dito, may isa pang mahalagang type. Ito ang triglycerides. Ito ay isang uri ng taba sa dugo na dapat din nating bantayan. Pag-usapan natin ang LDL or low density lipoprotein or tinatawag ding bad cholesterol, isang masamang kolesterol. Ang LDL ay tinatawag na masamang kolesterol. Bakit? Dahil ito ang nagdudulot ng pag-ipon ng taba or plaque sa mga ugat. Sa paglipas ng panahon, maaaring humigpit or bumara ang mga ugat na nagdudulot ng atake sa puso o stroke. Ang normal na LDL dito sa Australia ay mas mababa sa 2 millimoles per liter. Yan ang pinakamainam na level. Ang isa pang katanggap-tanggap na level ay mas mababa sa 2.5 millimoles per liter kung mababa ang risk. At abnormal na level ay higit sa 3.5 millimoles per liter. Uulitin ko, ito ay ang mga normal levels or normal values dito sa Australia kasi sa iba't ibang bansa may iba't ibang normal levels. Depende na yan kung ano ang gamit na unit of measurement. Dito sa Australia, ang ginagamit namin ay millimoles per liter. Kung mataas ang LDL, mas mataas din ang panganib sa mga sakit sa puso. Pag-usapan natin ngayon ang HDL. Ito ay ang opposite ng LDL. Ang HDL ay tinatawag din na mabuting kolesterol or good cholesterol. Tinutulungan nitong alisin ang LDL or bad cholesterol sa dugo at ibalik ito sa atay upang masira at mailabas sa ating katawan. Mas mataas na level ng HDL, mas protektado ka laban sa sakit sa puso. Ang normal na level ng HDL dito sa Australia, pag sa lalaki ay higit 1.0 millimoles per liter. Para naman sa mga babae ay higit 1.2 millimoles per liter. Kapag mababa ang HDL or good cholesterol, mas tumataas ang panganib. Lalo na kung may ibang problema tulad ng alta presyon at diabetes. Ngayon, pag-usapan naman natin ang triglyceride. Ang triglycerides ay isang uri ng taba sa dugo na nanggagaling sa labis na pagkain, asukal at alak. Iniimbak ito ng katawan bilang taba sa mga cells. Kapag mataas ang triglycerides, pwede itong magdulot
ng paninigas o pagbabara ng ugat na nagdudulot din ng panganib sa puso at utak. Normal na triglycerides dito sa Australia, mas mababa sa 1.7 millimoles per liter. Borderline high naman ang 1.7 hanggang 2.0 millimoles per liter. At abnormal na level naman kung ang level nito ay higit sa 2.0 millimoles per liter. Ano naman ang mangyayari kung ang cholesterol level ay abnormal? Ang maaaring mangyari kung abnormal ang iyong cholesterol at triglycerides, pwedeng magkaroon ng atherosclerosis or paninigas o pagbara ng ugat. Pwede ring atake sa puso, stroke, peripheral artery disease, at kung sobrang taas ng triglycerides, maaaring mauwi sa pancreatitis or pamamaga ng pancreas. Ang masama pa, walang sintomas sa simula, kaya mahalaga ang regular na pagpapasuri ng dugo or blood test. Ano naman ang maaaring gawin? Ang magandang balita, kayang kontrolin ang cholesterol at triglycerides. Narito ang ilang mga hakbang. Una, kumain ng masustansyang pagkain. Uminom at kumain ng maraming soluble fiber tulad ng oatmeal, gulay, at prutas. Bawasan ang saturated fat tulad ng matatabang karne at mantika. Iwasan ang trans fat na karaniwang makukuha sa mga processed food. Kumain ng healthy fat tulad ng mga fat na makukuha sa olive oil, avocado, at peanuts. Kumain ng mga pagkain na may omega-3 tulad ng isda, kagaya na lamang ng salmon, flaxseed, at walnuts. Mag-ehersisyo regularly. Mag-ehersisyo ng kahit 30 minutes kada araw, 5 beses sa isang linggo. Nakakatulong ito na taasan ang good cholesterol at ibaba ang bad cholesterol at triglycerides. Panatilihin ang tamang timbang. Ang pagbawas ng kahit 5 to 10% ng timbang ay malaki na ang epekto. Itigil ang paninigarilyo. Ang sigarilyo ay nagpapababa ng good cholesterol at sumisira sa daluyan ng dugo. Limitahan ang alak. Ang sobrang alak ay nagpapataas ng triglycerides. At uminom ng gamot. Para sa ilan, lalo na kung may lahi o mataas ang risk, maaaring kailangan ng gamot gaya ng statins or cholesterol tablets. Kailangan kumonsulta sa inyong doktor. There you go everyone! Paalala lang, hindi masama ang cholesterol in general. Ang balanse ang mahalaga. Tandaan, ang LDL or bad cholesterol dapat mababa ang level. Ang HDL naman or good cholesterol dapat mataas. Ang triglycerides dapat mababa. Alamin ang iyong mga bilang or level. Magpa-check, lalo na kung ikaw ay higit 45 years old o may lahi ng sakit sa puso. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Stay safe and be healthy.